Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa lumang bahay sa Vigan kung saan nagsimula ang mga nakakakilabot na pangyayari sa buhay ni Miguel at ng kanyang pamilya. Mula sa misteryosong mga bata na naglalaro sa bakuran hanggang sa mga nakakagimbal na tunog sa kalagitnaan ng gabi, hindi kayo bibiguin ng kwentong ito sa pagbigay ng kilabot. Sino nga ba ang mga batang iyon at bakit tila may koneksyon sila sa sementeryo sa gubat? Alamin natin ang kanilang lihim at kung paano hinarap ni Miguel ang mga kaluluwang hindi matahimik. Dumating si Miguel kasama ang kanyang pamilya sa lumang bahay sa Vigan. Ang bahay ay may makalumang arkitektura, may mga kahoy na bintana at mataas na kisame. Ang paligid ay tahimik at puno ng mga puno. Habang nag-aayos ng mga gamit, napansin ni Miguel ang mga lumang larawan sa dingding na tila mga sinaunang pamilya ang nakatira dito. Mukhang mayaman ang mga dating nakatira rito, sabi ni Miguel sa kanyang asawa, si Clara. Pero kailangan nating mag-ingat, baka may mga lumang gamit na delikado. Oo nga Miguel, tingnan mo itong lumang aparador, parang may mga ukit na kakaiba. Sagot ni Clara habang pinupunasan ng alikabok. Matapos ang ilang oras ng pag-aayos, nagpasya si Miguel na maglakad-lakad sa paligid ng bahay. Nakita niya ang isang lumang balon sa likod na tila matagal nang hindi nagagamit. Habang tinitingnan niya ito, may naramdaman siyang kakaibang lamig na dumaan sa kanyang katawan. Isang hapon, habang naglalaro ang mga anak ni Miguel sa bakuran, napansin niya ang 4 na bata na naglalaro malapit sa lumang puno ng mangga. Ang mga bata ay nakasuot ng mga damit na tila mula sa panahon ng mga Kastila. Lumapit si Miguel sa mga bata at tinanong, "Saan kayo nakatira? Bakit kayo nandito?" Ngunit bigla silang tumakbo palayo na parang natakot. Bakit kaya sila natakot? Tanong ni Miguel sa sarili habang pinagmamasdan ang mga batang papalayong tumatakbo. "Papa, sino yung mga bata?" Tanong ni Andrea, ang panganay na anak ni Miguel. "Hindi ko alam, anak. Baka mga bata sa kalapit na barangay," sagot ni Miguel. Kinabukasan, nakita ni Miguel na nakikipaglaro na ang kanyang mga anak sa mga misteryosong bata. Tila naging kaibigan na nila ang mga ito, ngunit bigla silang nawawala tuwing gabi. Ano kaya ang lihim ng mga batang ito? Isang araw, habang naglalaro ang mga anak ni Miguel sa bakuran, nabanggit nila ang tungkol sa isang sementeryo sa gubat. "Tatay, may nakita kaming mga lapida sa likod ng bahay," sabi ni Andrea. Napatigil si Miguel sa ginagawa at tinanong, "Saan banda?" Tinuro ni Andrea ang direksyon ng gubat sa likod ng kanilang bahay, puno ng matataas na puno at makakapal na halaman. Dahil sa kuryosidad, siniyasat ni Miguel ang lugar. Habang naglalakad siya sa gubat, napansin niya ang isang abandonadong farm na may maliit na sementeryo. Parang may kakaibang aura dito, bulong ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ang mga lapida. Ang mga pangalan sa mga lapida ay mula sa mga pamilyang De La Cruz at Santos na namatay noong 1918. "Tatay, ano yung mga pangalan sa lapida?" tanong ni Andrea. "Mga pangalan ng mga taong namatay noong matagal na panahon," sagot ni Miguel, habang pinipilit intindihin ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Nakipag-ugnayan si Miguel sa lokal na historical society at tinulungan siya ni Dr. Arvin, isang historian, upang tukuyin ang iba pang mga libingan at simulan ang mga pagsasaayos. Sa kanilang pagsasaliksik, nalaman nila na ang mga pamilya De La Cruz at Santos ay namatay dahil sa influenza epidemic noong 1918. "Napakaraming misteryo ang nakatago dito," sabi ni Dr. Arvin habang tinitingnan ang mga dokumento. "Oo nga, parang may mga kaluluwang hindi matahimik," sagot ni Miguel. Habang nagpapatuloy ang pagsasaayos,
Naligalig si Miguel sa mga lumang praktika ng paglilibing. Ang mga kabaong para sa bata ay may mga bintana na tila para makita ang mga labi ng mga namatay. Nakakakilabot naman ito, bulong ni Miguel sa sarili habang tinitingnan ng mga kabaong. Dahil dito, nawalan siya ng interes sa proyekto at pinalaan ang kanyang mga anak na iwasan ang sementeryo. "Huwag na kayong pupunta doon, delikado," sabi ni Miguel sa kanila. "Pero Papa, gusto naming makipaglaro sa mga bata," sagot ni Andrea. "Hindi na pwede, anak. Delikado ang lugar na iyon," sagot ni Miguel, puno ng pag-aalala. Ngunit tila hindi mapakali ang kanyang mga anak at patuloy pa rin silang naglalaro sa gubat kasama ang mga misteryosong bata. "Bakit kaya hindi sila natatakot?" tanong ni Clara kay Miguel isang gabi. "Parang may kakaibang koneksyon sila sa mga batang iyon," sagot ni Miguel, nagtataka rin. "Baka kailangan nating bantayan sila ng mas maigi," dagdag pa ni Clara, nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Isang gabi narinig ni Miguel ang mga bulong at tawanan mula sa gubat. Nang kanyang sinilip, nakita niyang naglalaro pa rin ang kanyang mga anak kasama ang mga bata. "Anong oras na? Bakit nandyan pa sila?" bulong ni Miguel habang pinagmamasdan ang mga bata sa dilim. "Bakit hindi kayo natatakot? Sino ba talaga ang mga batang iyon?" tanong ni Miguel sa kanyang sarili, puno ng kaba at pag-aalala. Nagdesisyon si Miguel na bantayan ang kanyang mga anak at siguraduhin hindi na sila pupunta sa sementeryo. Ngunit hindi niya alam na ang mga misteryosong bata ay may mas malalim na lihim na magdadala ng mas malaking takot sa kanilang pamilya. Sa gabi ng Halloween, nagmamadaling tumawag si Dr. Arvin kay Miguel. "Miguel, kailangan mong makita ito," sabi niya habang pinapakita ang isang lumang kabaong ng bata na may bintana. Halata sa boses ni Dr. Arvin ang kaba at pag-aalala. Ngunit tumanggi si Miguel na tingnan ito. "Ayoko na, Dr. Arvin. Sobra na ito para sa akin," sagot ni Miguel habang pinipilit niyang kalmahin ang sarili. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga misteryosong bata na dati tahimik lang na naglalaro ngayon ay galit na. Ginulo nila ang pamilya ni Miguel sa pamamagitan ng mga chant at vandalismo. "Papa, natatakot ako," sabi ni Andrea habang niyayakap ang kanyang ama. "Walang mangyayari sa atin, anak. Nandito ako," sagot ni Miguel. Pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang anak kahit siya mismo ay takot na takot. Habang nagkakagulo, lumapit ang pinakamatandang batang babae sa kanila at nagsabi na ang kanilang kapatid na lalaki ay kinuha ng masasamang tao. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at poot na lalong nagpalala sa kaba ni Miguel. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ang pamilya ni Miguel dahil sa mga kakaibang tunog at nakakatakot na mga anino sa bahay. "Ano ba itong nangyayari? Bakit tayo ginugulo ng mga batang iyon?" tanong ni Clara kay Miguel. "Hindi ko alam, pero kailangan nating malaman," sagot ni Miguel, habang pilit na iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin. Kinabukasan, hinarap ni Miguel ang mga kapitbahay, ngunit itinanggi nila na may mga bata sa kanilang lugar. "Wala kaming alam na mga batang ganyan dito," sabi ng isang matandang kapitbahay, na tila nagtataka sa sinasabi ni Miguel. Sa patuloy na pananaliksik, natuklasan ni Miguel na ang mga bata ay mga kaluluwa ng mga namatay na bata mula sa mga pamilya de la Cruz at Santos. "Miguel, may mga dokumento akong nakuha. Ang mga batang iyon ay namatay noong panahon ng epidemya," sabi ni Dr. Arvin habang ipinapakita ang mga lumang papeles. Nalaman din ni Miguel na ang masasamang tao ay mga taong nag-eksperimento sa mga bata noong panahon ng epidemya. "Kailangan nating tapusin ito," sabi ni Miguel, habang nag-iisip ng paraan upang mapayapa ang mga kaluluwa.
Sa huli, nagpasya si Miguel na magpatulong sa isang albularyo upang mapayapa ang mga kaluluwa at maibalik ang katahimikan sa kanilang tahanan. Sa tulong ng albularyo, nagdaos sila ng ritual sa sementeryo. Kailangan nating sundin ang mga tamang proseso para mapayapa ang mga kaluluwa, sabi ng albularyo habang naghahanda ng mga gamit para sa ritual. Sa wakas, naglaho ang mga kaluluwa, nag-iwan ng tahimik at mapayapang kapaligiran para sa pamilya ni Miguel. Salamat albularyo, sa wakas tahimik na ang bahay, sabi ni Miguel habang yakap ang kanyang pamilya, ramdam ang kaginhawaan matapos ang mga nakakatakot na pangyayari. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagrespeto sa mga kaluluwa at ang mga misteryong maaaring dala ng nakaraan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan, sa bawat dilim may lihim na naghihintay. Paalam.